Madaling araw nga pala ngayon ng hibas kaya naman ipahirapan nga kami sa pagising. Pero mabuti na nga lang at kahit papaano ay natuloy ang plano na pangingilaw. At nakakatuwa dahil ang dami namin nahuling pang ulam. Kaya nung umay nga lang sa paglilinis ng isda at inabot ng 3 hours. Ito. Diyan. Ah, ha, laki na huli ko. Okay na kain yan. So yun na nga guys for today's video ay ayan, may bago nga na naman pala tayo na recruit na makakasama natin sa panghihibasan. Itong kapatid ni Miss Line at saka ni Heart, si Angelica, katukayo, at saka yung asawa niya at kapatid ng asawa niya. At syempre kasama pa rin natin yung dalawa, si Heart at saka si Miss Line. At mukhang may chinichika dyan si Heart pero wag na natin pansinin yun, mukhang hindi naman yun importante. So bali ngayong araw nga pala, ay gabi pala, ay maglalakad lang kami at gawa ng wala kaming sundo at gawa ng maalon. So bali sila Ate Angelica nga pala ay taga Pangasinan. At nagbakasyon nga lang pala sila din ni kila Heart. At ari nga palang asawa daw ni Ate Angelica ay mahilig daw mag-fishing. Kaya naman naisipan nga nila na pumunta din sa amin bago sila umuwi ng Pangasinan. So bali nakarating na nga pala kami sa bahay. O diba hindi naman talaga ganun kalayo lakarin yung bahay namin. Basta akat mo lang ang video ay saglit laang. Kasama nga rin pala namin yung anak-anakan ni Heart na si Pogi. At turuan na rin namin arimang hibasan. So bali ngayon nga pala ay papunta na kami sa hibasanan at mangingilaw nga kami. Ang hibas nga pala ngayon ay alas 3 na madaling araw. Ang balak nga pala sana namin na hindi na matutulog at baka nga tanghaliin kami ng gising. Pero bandang alas 12 nga ng madaling araw ayun shutdown. At bad trip nga sila sa akin kasi ang alarm ko 1 AM, 1:20, 1:30, 1:40, 2 AM, 2:30. Kulang na lang ibalibag nila yung cellphone ko at mayat mayaan tunog. Pero yung iba nga ay hindi tinablan ng alarm. Kaya naman ay kinuha ko nga yung speaker ko at hiharap ko sa kanila at isagad ko ang tugtog ay gising man din. Pati kapitbahay nagising. So bali nandito na nga pala kami sa dagat at may hinuhuli nga pala si Kuya Bob na kalantigas. Sabi ko nga pala sa kanya ay wag niya nga damputin at sibatin na lamang niya. Pero mukhang gusto talaga niyang damputin ay hala pabayai. At ayan na nga bagang inasabi ko nasipit siya. Pero okay lang naman yan at malayo naman yan sa bituka at nasa daliri yan. Diba nga Kuya Bob parang hindi ka naman tinablan. Yung reaction niya ay hala nangangagat pala yun. Siguro minsan kapag trip nila. Bali nakakatuwa nga pala silang panoorin na talaga namang nababalda muna yung kalantigas bago mahuli. Si Heart nga pala ay bumukod sa pangingilaw, nandun siya sa medyo malalim. Sa mga pangantuhan baga kung tawagin din sa amin. Mukhang sanay na siya din sa dagat. Alam na niya kung saan mga nakapwesto yung mga gusto niyang hulihin. Ang target nga pala talaga namin ngayon sa pangingilaw ay bobtail squid. Kaya ang punta talaga namin ay sa buhanginan at madalas yun makita ay sa buhanginan. Kaso nga lang itong mga kasama ko ay kung ano yung makita nila din sa dagat ay nahuli. Pero hinahayaan ko naman sila at gawa ng para ma-enjoy din nila yung pagpunta nila dito. Dampatin mo te. Wala siyang sipit. Ay, perfect. Kapag nanguhuli nga pala ako ng kalantigas ay inaapakan ko lang at inadampot. Kapag wala akong dalang sirok. Kapag kasi inasibat, nawawasak at saka nayayatak ang laman. Pero kapag sila nga mahuli, mas okay na sibatin na lamang nila. Lalo pat hindi naman sila ganun kasanay sa dagat. Mas okay na mayatak kaysa masipit. Mas madali sana manghuli ng ganyan kapag ang agamitin mo ay sirok o yung sima. Kaso nga lang hindi ako nakapagdala. Nakakita na nga pala si Gemma ng bobtail squid at hindi nga niya mahuli-huli. Mahirap kasing hulihin yan kapag ganyang lumalangoy na. Mas madali silang mahuli kapag sila ay nakalublob sa buhangin. Nakisali na nga rin pala si Miss Line at tuwan-tuwa sa paghuli ay parang bata. Ari nga pala tinutukoy ko na bobtail squid ay pusit sila na maliliit. Kadalasan makikita yung ganito ay sa buhanginan. Parang nasabi ko na yun kanina. Paulit-ulit na lang ako ay ano. So bali may nahuli nga pala si Kuya Bob na isda na kung tawagin din sa amin ay lubalub. Wala lang, share ko lang. Nga pala medyo mataas pa ang tubig. Ito nga pala pinangingilawan namin ay makakatihan pa yan. Huli ka. Ay, Huwag mo. Kagatin ha. may isa pa. Ang laki. So hindi ko na makita. Yan. Mag-aasawahan. Maglulun. Diyan nyo na lang ituloy. Ay, Pantok pa. Tamaan. Ay, sayang. Bilis pa. Tangaan. Ay, sayang. Galing. Oh, di ba? Ay! Ay ba? Ay ba, galing. Galing. Ang lampot. Yan, pwede yan. Sa ganyang galing. Gigitiin mo muna siya. Hindi mo sa likod. Sabi niyo, panda. Kumalma ka lang, panda. Tapos lampotin mo. Ikaw na mama. Pinapakalma ko si Panda pero parang ako naman yung hindi kalmado ay ano. Ayan nga at nakatakas tuloy. Si Panda kasi. Marami nga pala kami nakikitang mga hipon at sinisibat na nga lang pala nila yung iba. Tapos yung iba dinadampot na laang namin. Wala kasi kami dalang sirok. Ano ba naman yan? Kakaiyamot kasi nakalimutan ko. Oy, bakit parang paiyak na? Ano to? Yung gagong. Ano? Dako mo. Ano yun? Butete. Paborito yan ni Heart. Ay, nasaan na? Paborito yung atay. Eh din mo lang eh.
Opo. Power punch! Ano yun? Pokemon? Matsambahan mo. Galing mo talaga mo. Oh, very good. Kaya ako sa'yo. Ayan na. Kapatong to? Wala ba? Oh! Ano yun? Saraya yan. Ay pa, hindi siya umalis. Sige. Ayun. Yan, natin mo. Sige. Ang cute. Nanusok. Ay, dali ba? Sakatin na, oh. Tanga naman. Oh. Ay! Natapakan mo na. Ay! Di ba? Sorry naman. Hindi ko nakita. Ang inang hipon eh. Dentist. Ayaw magbawl eh. Nasa babaw nga lang pala mga hipon pero mahirap nga silang hulihin at gawa ng anlilikot na galoksuhan. Ay na, ay. Ay, naku, nakatakas pa. Ayun na. Umahon talaga siya sa kati. Oh. Umahon talaga siya sa kati. Umahon siya sa kati, guys. Nagpahuli talaga siya. Pinakatangang isdang namit ko yan ah. Oh. Nga pala yung nahuli kong isda, ang tawag namin dun ay maming. Kadalasan sa mga ganong isda ay malumanay din kumilos, kaya madali lang silang sibatin. Pero kapag nasibat mo sila at hindi mo tinamaan, kakaripas din yan ng langoy. Ikaw ba naman ang sibatin, hindi ka tatakbo? Pero yung ganong isda nga, umaga man o gabi, hindi sila mailap. Hindi baga sila tulad ng ibang isda na kapag umaga ay mahirap silang hulihin. At arin namang hinuhuli ko, ito'y klase ng kasag na mailap. Maliksi ito kapag hulihin mo yan na hindi mo pwede siyang hawakan dun sa tiyan niya. Kaya ka rin yan masipit, parang kalantigas. Hindi katulad nung kasag na hinuhuli ko, yung kulay blue kanina. Nga pala may nabasa kong comment, bakit daw ganun rin sa amin, medyo nalilito daw siya. Sa kanila kasi kapag sinabing crab, alimango. Sa amin kasi maraming tawag, may kalantigas, may bukon, may talimaras, kuray, katang, kumukumu, kasag. Kumbaga kami ay iba-iba ang tawag, depende sa klase ng crab. Pero di ba parang isda lang din naman yun? Kapag sinabing isda, bangus na baga agad yun, di ba hindi? Oy, bakit parang nagagalit na naman? Pero yun na nga ang tawag po namin sa alimango ay katang. Tapos kapag sinabing katang, hindi yun basta katang na lang. Maraming klase din yun. Merong pula, merong banhawin, meron nung parang talong daw ang tawag, tapos merong katang na bakla. O di ba sari-sari na lang talaga din sa amin. Pero dun sa mga nakasubaybay sa akin, alam nila ang pagkakaiba ng mga yun. Kaya dapat magpalo ka din at manood ka ng mga vlog ko. Charis, inutusan. So yun na nga, mabalik tayo. May nasumpungan nga pala kaming guno. At nakakatuwa at mga mulog sila. Ang dali nilang hulihin. Dinadampot laang namin. Nung nakaraang nang huli ako ng ganito, ginagamitan ko na ng sirok, ang hirap pa ring hulihin. Pero ngayon nga ay parang mga pinahida ng ipot at yan nga amo. Na para bagang sawan-sawa na sila sa mga buhay nila na parang sige na nga, magpapaulam na laang kami. Yung mga ganun nga palang isda, hindi yan lumalaki ng sobra. Ganyan lang talaga sila kalalaki. Nanghiram nga pala ako kay Negro ng sirok at may dala pala siya. Pero parang mas mahirap palalo silang hulihin kapag asirokin. Mas gusto talaga ng mga guno ay adamputin. Naliw nga pala ako sa pangunguha ng guno, kaya naman yung iba kong kasama ay malayo na sa akin. Una ko pa lang kasi nakita itong guno, nasa isip ko na agad ay masarap itong kinilaw. Kaya naman ay tinaga ko talagang manghuli ng ganito. At adamputin mo laang naman ay. Kahit nga pala marami na yung nahuli kong guno, para bagang ayoko silang tantanan. Hanggat may nakikita ako ay dampot pa rin ng dampot. Pero yun na nga, awat na at marami na nga ako nakuhang guno. Ito naman tukod langit ang uhulihin ko. Madali nga lang din pala itong hulihin kahit damputin mo lang din. Baka isipin ng iba, scripted na yan, yan dadali naman yan hulihin. Ay marunong pa baga kayo sa isda, kawas at gusto nilang magpahuli. Nga pala ito namang hinuhuli ni Kuya Bab ay palanghitan. Napadpad nga pala yan dyan sa kati kasi nga inahatak ko na dyan sa kati. Nandun yan kanina sa may tubig, hinatak ko lang papunta dito. At hindi ko nga mahuli-huli. Kanina ko pa inakasibat ay buhay pa rin. Kanina pa nga pala kami nangingilaw at napapansin ko na parang yanong tagal naman mag-umaga. Pero nakakatuwa naman dahil marami na kami mga nahuling pang ulam. At parang sulit naman yung puyat namin. Nga pala may nakita ako ditong itlog ng pusit. Wala lang, share ko lang sa inyo. Ganyan nga pala ang mga itlog nila. Pabalik na nga pala kami at okay naman na yung mga nakuha namin pang ulam. Pero may nakita nga itong isang kasama namin na nakadungaw daw din sa bato. Palanghitan pala. Masarap ito sa ginataan lalo na kapag medyo maanghang ang pagkakaluto. Tapos may nakita nga rin pala kung saang naapak-apakan na nila. At may napansin nga ako habang ine-edit ko itong video. Dalawa pala yung saang, hindi ko napansin yung isa. Ito yung isa mas malaki pa doon sa kinuha ko. Akala ko nga ito yung kukunin ko. Ayaw nga, sa maral. Basic. Nakatambay lang sa kati, Ay, ang bubo. Ba't ganun? Tagil, ay dali, makakatakas po. Ay, dali, pupunta pa ng lalim. Ang ganda na ng tambay kanina. Ang ganda na ng tambay kanina eh. Ay, ang Di nga bobo. natama, puro pala makapalang kanyang kaliskis. Ganun lang pala. Tagil kasi yung sibat mo. Kaya ano. Oo, Katulad na nahuli mo kanina.
Crazy ang mga isda dito, ano nakatambay sa kati. Nga pala medyo maliwanag na at inaantay na nga lang namin yung iba naming kasama. At pauwi na kami. Pero may nakita nga na naman ulit itong isa naming kasama na si Bea. May nakadungaw daw ulit sa bato na palanghitan. Sabi ko nga pala sa kanila para hindi sila mahirapan ay buklatin yung bato. Pero mukhang hindi kaya ng power at nakadikit pala ang bato. Iiwanan na nga pala sana namin at mahirap ngang kunin. Pero sabi nga ni Bea sumilip daw ulit. Aba parang gustong gusto ka talaga ngayon ng mga palanghitan Bea ah. At sa'yo lang nagpapakita. Tinamaan na nga pala namin ng sibat yung palanghitan kaya nga lang ang hirap niyang hatakin palabas. Pero hindi nga kami papayag na hindi namin mahuhuli ito. Lalo na at nakita namin na malaki pala. Tatlo na nga pala kami nagtulong-tulong para mahatak at sira na nga yung bunganga ng palanghitan na hindi pa rin nabitaw. Sana all matindi kumapit. Kung ganyan laang din siya, edi sana hindi kami naghiwalay. Lakaw, parang iba na yun ah. Ay, ang laki. Oh. Naputol lang yung buntot niya to. Ay hindi. Hindi. PWD. So yun na nga sa wakas ay nahuli din namin. So yun na nga pauwi na nga pala kami pero may mga napupulot pa nga rin ako dito mga saang at kinukuha ko na nga pala at ibibigay ko yan sa anak ni Miss Line. Nagustuhan niya ang lasa ng ganyan. At nga pala napansin ko lang parang ang fresh ko ngayon. Hindi masyadong kita yung mga tigidig ko ay kinis. Ganyan rin pala ang sikreto. Mahingilaw ka na madaling araw para kuminis ang muka. Nga pala habang nagayabangan sila ng mga nahuli nila, mag-shoutout na muna ako. Shoutout nga pala kay Jeneline Rivero, Yao Austria, John Lloyd Gitigan, Risa Estabilio, Gurong Palaboy ng Dubai, Lucille Tioson, at kay Lawrence Katipunan. Napakarami nga pala naming mga nakuhang pang ulam at talaga namang umay sa paglilinis inabot ata kami ng 3 hours. At yung mga lalaki naming kasama pagka uwi ayun, shutdown, mga tulog. So bali ginataan ko nga pala yung mga nakuha namin palanghitan. Tapos itong mga kalantigas ayan nilaga, yung mga iba't ibang isda pinirito, tapos yung mga tagutungan inihaw, yung ibang guno pinirito tapos kinilaw yung iba. So yun na nga kain po tayo mga katabodi. So yun lang, bye!